kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Parang pagod pa po. Pagod po ba kayo? Hindi po, sapagkat ito po inalay natin sa ating dakilang Panginoon. Amen po. Papalitan po yan ng sigla, ng galak, at kaginhawahan. Amen po. Paalala lang daw po bukas, maaga po magsisimula ang gawain, 12 o'clock po, dahil may mission daw po sila bukas, ang mahal na apo. Una po sa lahat, binabati ko po yung mga butihin at dakilang mga ina ng Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po mga magulang, mga ina. Sa araw po na ito, humingi po ako ng paumanhin mga minamahal kong kapatid na hindi man po ako ganun kahusay na facilitator po. Inaangkin ko naman po na sa pagtalima ko ng buong kagalakan. At di naman po nakikita yun sa mahusay o hindi. Ano po mga minamahal na kapatid? Importante po dito yung pagtupad mo. Yung pagtupad mo po sa binigay po sa iyo na atas ng ating dakilang Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, siguro po para sa akin, inaangkin ko po na ito po isang paghahanda lamang upang mapalapit po at madama kong lubusan ang ating dakilang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, ang nais ko pong ibahaging tema ngayon sa araw na ito ay kung paano kang naghahanda o sa paghahanda mo sa bawat araw na ninanasa mo na madama mo ang Diyos, ang presensya ng ating Panginoon. Ano-ano nga bang mga pamamaraan at mga hakbang ang mga nagagawa mo o maaari mong gawin para mapalapit kang lubusan sa ating Panginoon? Amen po. Kaya po, mga minamahal na kapatid, nais ko pong tawagin, o bago ko po tawagin ang ating kapatid, ano-ano na nga kayang mga hakbang ang kanya pong ginagampanan na pagsusumikap sa bawat araw upang higit niya pong madama ang ating dakilang Panginoon. Nais ko pong tawagin sa oras po na ito ang ating minamahal na kapatid na Irene. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos para kay kapatid na Irene. Magandang umaga po sa tanghali ito mga kapatid. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. At muli ay nagkatipon-tipon tayo sa dambanang ito. Paghahanda. Ano po ba pinaghahandaan natin? At ano po ang dapat na ihanda natin? Yun po ay para sa ating mga sarili, higit sa lahat ay sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Narito po tayo lahat para sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. So ang hinahanda po natin sa mga oras na to ay ang ating mga puso at kaluluwa na makatanggap tayo ng biyaya sa tuwin na mula sa Kanya. Ilang naman po ang dapat na paghandaan natin, hindi sa ano pa mang bagay, upang sa pagdating ng takda na tayo ay haharap na sa Kanya, ay meron tayong masasabi sa mga sarili natin na nakapaghanda tayo habang nandito tayo sa mundong ibabaw. At di po ba tayo mga instrumento lang na binigyang buhay ng Panginoon dito sa mundo. Kaya nawa po, huwag nating sayangin ang buhay na ipinagkaloob sa atin. Lahat po tayo ay mayroong nakatakdang kaganapan o
ano ba, kaganapan or misyon o atas dito sa mundo, nakaloob niya. Lamang ay hindi sabay-sabay o hindi pare-parehas. So, iyon po ang dapat natin paghandaan. Kung ano man yung mga pagsubok sa financial, sa physical, sa spiritual, sa lahat ng aspeto ng pagkatao natin, dapat po nakahanda tayong lahat. Dahil ang lahat naman ng nangyayari o binibigay ay kaloob niya sa atin. Hindi niya tayo bibigyan ng hindi natin kakayanin. Kaya mga kapatid, nawa ko ano man yon ay lagi tayong preparado. Hindi tayo magpanik or wala lang. Basta kung ano lang yung dumating sa buhay natin, tanggapin natin dahil yun ay kaloob niya. Kaya ang lahat ay isuko natin sa Kanya. Siya lamang at wala ng ibang makakatulong sa atin. Kaya doon tayo manalig sa kung ano yung magagawa niya para sa atin. Yun lamang po siguro at maraming salamat po. Nag-walk out po yata yung facilitator namin. Nawawala po. Marami pong salamat sa inyong pagbabahagi. Pasensya na po, meron lang po kami pinag-usapan ni Mami Marisa. Tunay nga pong dakila ang ating Panginoon at sa bawat araw po'y buhay na buhay po siya. Sa mga pinahayag po ng ating mahal na kapatid na Irene, na kung papaano po kailangan ang sarili po natin, ang puso, ang ating pong ihanda sa ating Panginoon. Tama po. Kailangan po kapag sa bawat araw, natutupad ka, nagaganap ka, o gagawa ka sa kalooban ng Diyos, dapat damahin mo yung puso mo. Sapagkat hindi po pwede na mapilitan ka lang o dahil gusto mo lang. Dapat samahan mo ito ng may pagmamahal. Amen po? Kaya po, kung tuwiran tayo pinakadama sa ating dakilang Panginoon, yun lamang pong sakripisyo ng ating dakilang Panginoong Hesukristo ay isa na pong pagmamahal. Amen? Sapagkat inalay niyo po ang kanyang sarili. Kaya po sa bawat araw, tayong lahat po mga minamahal na kapatid, may kanya-kanya po tayong paghahanda upang mapalapit po tayo sa ating dakilang Panginoon. Amen po? Sa bilang pagkatao po, kapag po tayo nanalangin, syempre po, isang paghahanda na rin yun upang madama mo ang ating Panginoon. Pero hindi pa rin po pala sapat yun. Amen po? Siguro may hinahanap pa ang Diyos na sa gawa, maisagawa mo, maisabuhay mo. Amen po? Kaya po, siguro po, ang tatawagin kong kasunod ay marami na po siyang nagawa at naisakatuparan ng mga pamamaraan o mga hakbang upang sa kanyang paghahanda ay tunay nga pong higit niyang nadarama ang ating dakilang Panginoon. Natawagan ko po ang ating minamahal na Mami Beth Chico. May kausap pa daw po, mamaya na lang po siguro. Siguro po sa kalooban ng Ama, tatawag na lang po ako sa ating mga kapatid na tagasunod. Hindi ko po alam ang pangalan niyo, pero sana po wag niyo po akong tanggihan. Ano po? Ang hirap po. Sige po, kayo na lang po. Tita, kayo po, pwede po ba kayo na makapagbahagi? Kung papaano niyo pong, sa bilang tayo po ay ina, siyempre po sa bilang pagkatao, ang paghahanda po parang, halimbawa po, gusto mong mapasaya ang iyong mga mahal sa buhay at mahandaan po ng mga masarap na pagkain. Ang Panginoon naman po, papaano niyo po nasasabing na papasaya niyo at binibigyan niyo siya ng kaluguran sa pagbibigay niyo ng paghahanda para sa Kanya ng inyong sarili. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Magandang
tanghali po. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyong lahat. Siguro po para sa akin, ang ginagawa kong paghahanda paghahanda ko para sa Panginoon ay ang makasunod sa Kanya sa araw-araw na pamumuhay na buhat po kasi nung makarating ako dito, sa tulong po ni Apo Conching sa araw-araw na pakikinig ng kanyang mga mensahe, pinipilit ko pong maisabuhay ang kanyang mga ilinuluwal para po maihanda ko ang aking kaluluwa pag humarap na po ako sa Panginoon. Yun lang po siguro at maraming salamat po. Marami pong salamat. Maiksi man po pero malaman. Ano po? Isa pong sa kanya mga sinambit po, ang paghahanda po para sa kanya ay yung pakikinig po sa mga banal na aral at mensahe ng mahal na Apo Conching sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Opo, tunay nga po yun na isa po yun. Sa pakikinig mo, kung makapupulot ka, makagagawa ka, makapagsasabuhay ka. Amen? Kaya po, kapag ikaw ay nakapagsabuhay, makakaya mo nang ipaghanda ang sarili mo kung ano pa yung nais mong magawa para malugod sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? Kaya po, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, mahal na kapatid. Ang Diyos po ang magbibigay ng kagalakan sa inyo, kaya po hintayin niyo po ang kanyang pangako na kung papaanong nagbahagi po ko ngayon, nagbahagi po kayo ngayon sa araw na ito, ng taos sa inyong kalooban, sa simple pong panambitan, ang Diyos po ang nakaalam kung ano pong laman ng inyong puso. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Nais ko pong tawagin ngayon ang ating kapatid na Nanay Mirna, kung papaano pong sa bawat araw, ano kayang mga paghahanda ang kanyang mga ginagawa upang mapalapit siyang lalo at higit sa ating dakilang Panginoon. Alam naman po natin na araw-araw nariyan po siya. Ngunit siyempre po sa bilang kanyang damdamin na lingkod ng ating Panginoon, marami po siyang pinagsusumikapan na maipaghanda sa kanyang sarili upang lubusan niyang madarama ang presensya ng ating dakilang Ama. Amen po ba? Tinatawagan ko po ang ating Nanay Mirna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa katauhan ng ating mahal na kapatid. Purihin at dakilain ang ating Ama. Salamat po, Panginoon. Sa bawat araw ay katotohanan naroon sa puso ang pagmimithi naming mga anak mo na makapaghanda kami para sa kaukulang nasa mo para sa amin. Kaya po, Ama, sa pagkakataong ito, papurit parangal, ibinabalik ko po sa iyo ng walang hanggan at panghihingi ng kapatawaran sa anumang kalabisan o pagkukulang na sa bawat araw ay nagagampanan ko sa aking buhay upang maging marapat po akong sa sandaling ito sa iyo mag-alay. Amen. Buhay po ang Diyos, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon. Sadyang butihin ng Diyos. Sadyang sa bawat isang nagpapakatotoo ay tuwirang gagamitin ng Espiritu ang mga labi. Ngayon po patungo po kami dito. Sadyang nangyayari po yung minsan may mga hadlang. Ano po? Bagamat naroon sa sarili mo yung pagmimithi, maihanda mo ang sarili mo lagi sa tuwina para sa Panginoon. Habang nakasakay po kami sa Karamatsug, sabi ko, nagdadasal po kami, sabi ko sa kapatid naman, Diyos ko, Ama, patatagin mo po, pagtibayin mo po sa tuwina, pagalakin mo po ako. Sabi po ng kapatid naman, huwag kang malumbay ate, gagamitin ka ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat nakakahiyaman po sa Ama na anak-anakay nahuhuli nga po, subalit sadyang salamat sa Kanya na
tuwirang halos hindi po ako umabot para marinig ko kung ano po yung tema. Subalit narito po ako muli, niloob ng Ama na makatindig sa harapan at maging bahagi ng kanyang gawain. Paghahanda. Tayo po, at higit sa lahat, ako sa una kong buhay, sa tuwin na ang pinaghahandaan ko ay yung bukas bilang tao. Ano po? Pinaghahandaan mo yung kinabukasan, natatakot ka, baka mawalan ka, magutom ka, handa ka ng handa para maghanap buhay ka. Paano ka kikita ng pera? Subalit ngayon po, sa totoo lang po, kung minsan pagbatid mo na nagkakasala ka sa Panginoon, nakakahiyang tumindig sa harapan at maglahad ng mga mabubuting salita niya. Subalit, sabi nga po ng kapatid kong si JR, yun ay niluloob ng Panginoon. Pag tumindig ka sa harapan, ibahagi mo yung marapat at huwag mong intindihin yung ano ba yung naging pagkakasala mo. Ako po ngayon sa buhay ko, sa bawat araw, lagi ko pong minimithi yung makagampan ako sa Kanya ng buong katotohanan sa mumunting paghahandog sa Panginoon maging isang paraan yon o maging isang pundasyon upang makapaghanda ako sa pagdating ng takdang panahon na makapiling ko ang Ama sa kaluwalhatian. Parang kayo rin po. Talagang kapag nagkulang ka sa Panginoon, nandun yung ano sa puso mo, yung parang gaya po nung Sabado, hindi po ako naka-attend. At tanging Ama lang po ang nakababatid kung ano nga po ang munting pangyayari na hindi na ipagtibay. Ano po? Kaya po ako parang nahihiya sa Diyos, nalulumbay. Subalit sa kabila nun, damandam ako na batid ng Ama yung patuloy kong pagsusumikap at pagmiminthi na patuloy kong maihanda ang aking kaluluwa sa mainam na pagtupad, bagamat naroon yung mga kahinaan ko minsan ay sadyang napapahintulutan. At yan po yung pinagsusumikapan at pinagsusumakitan ko idulog sa Panginoon. Patuloy niyang loobin na sa bawat araw, sa mumunting pagmimithi ko na makagawa ako ng marapat at mabuti para sa Kanya, ay nararamdaman ko po na yung inihahanda ko para sa Kanya, makapiling ko siya sa kaluwalhatian, pag po yun ay nagkasama-sama ay maaaring loobin niya na sa pagdatal ng takdang panahon, makapiling ko po siya. Amen po ba? Gayon din po kayo. Ano po? Tingnan niyo po, sa isang anak ng Diyos, hindi po makakaila yung pag-alam mong may pagkukulang ka sa Panginoon Amen po ba? Yung araw-araw, mithi ka ng mithi, araw-araw, tindig ka ng tindig sa harapan. Kasaya-saya mo, nagpupuri. Pagkatapos sa isang iglap, pinahintulutan ka ng pagsubok, kabod ka na lang. Ano po? Kaya, napakabuti ng Ama sapagkat kapag niloob naman niya na patuloy siyang makapanahan, nandun yung kahit na alam mong nagkulang ka, nagkasala ka, andun yung patuloy mong pagdulog na patawarin ka, gawin kang maging marapat. Yung po bang mga ganon? Kaya, ngayon po, galak na galak ang puso ko sapagkat muli po, Lunes. Di po ba madalas na sasambit ko po na Ama, kung hindi man po araw-araw, kung luluobin niya sa panimulang araw at sa huling araw. At ito po, salamat po Ama. Muli, walang hanggang pasasalamat sa iyo dahil kung papaano nga sa buhay ko ay tuwirang damandam ako na hindi mo na tinitingnan kung ano yung mga naging pagkakasala ko, kundi patuloy na pag-akay, patuloy na pagbibigay, pagtitiwala, pagkakaloob ng pagtitiwala sa aking katauhan upang gamitin mo ako sa gawain, sa mumunting kaparaanan. Kaya po, nagpupamiglas na damdamin, kung bagamat tinawag mo ako upang umawit, subalit sa puso ko naroon yung udyok at bunsod ng aking damdamin na makapagbahagi ng karampot sa aking mga kapatid. Salamat po, Ama. Kaya walang hanggang pasasalamat. Aawitan ko po ang ating Panginoon at kayo pong lahat ng awiting pasasalamat. Salamat po sa katatagan at sa patuloy na pahintulot niya na madagdagan yung aking mga paghahanda. Yung sa bawat araw, paghahanda ko na pagdatal ng takdang panahon ay makapiling ko siya sa kaluwalhatian.
Wala na po yung paghahanda sa sa buhay dahil pinagkatiwala ko na po sa Kanya kung ano po yung kalooban niya. Salamat sa lahat, salamat sa kabila ng ganitong kalalagayan hindi ka nagugutom, yung kaluluwa mo'y nabubusog, higit sa sapat po yung kaluluwa mo'y mabusog at sa tuwin ay maramdaman mo na ang Diyos hindi ka pinababayaan kailanpaman at nararamdaman mo na sa bawat araw niloloob ng Diyos na madagdagan yung aking pag-iimpok para sa Kanya, yung paghahanda para sa Kanya, hindi sa ganang bilang katauhan. Kaya salamat po sa Ama, salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Magandang tanghali po, Mi. Ito po isang inspirasyon ko kung paano po ang damdamin. Sabi nga po ng kapatid na JR, bakit si Mother araw-araw, kahit na maraming nagagalit na hindi makaunawa, ba't araw-araw siya ginagamit? Sapagkat ang Diyos ang may gusto. Hindi po matatayong. Ang Diyos ang may gusto sapagkat hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung kuminsan pinanghihinaan siya sa dami ng mga, alam niyo na po yung kakaiba po yung gampanin pinagkaloob. Subalit, bakit naroon? Sa bawat araw patuloy siyang pundasyon. Dahil isa po ang mithiin nating lahat. Kayo po, alam ko, ganun din po kayo. Amen po ba? Dahil madalas nga po tinuturan ng mahal na apo, bakit nga tayo naririto? Ba't nga araw-araw tayo narito? Sa totoo lang po, napakarami natin ginagampanan sa bahay. Ano po? Wala naman na ikang sweldo. Pero dahil binuksan na po yung damdamin natin, yung buhay, kinakain lahat, galing po sa Diyos yun, hindi po ba? Kahit po nag-uopisina ka, napakalaki ng sweldo mo, hindi mo po makakamtan tong sinusweldo natin na to sa Panginoon, yung galak, kapayapaan. Pag nagkasala ka, mararamdaman, patatawarin ka niya. Kaya po, walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus, sa gabay at patnubay mo, tumatatag ako. Lumalaban sa hamon ng buhay dito sa mundong ibabaw na iyong inilaan. Kaya tanging dalangin ko, patuloy na samahan mo sa pagkikibaka sa mundo. Oh, Ama ko, itulad mo ako ang nasa mo sa buhay ko
totoo, o Ama ko. Tuwina'y patnubayan ako, huwag magaw sa kalaban mo, kundi ang iyong espiritu tanggapin ko. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat, Ama, sa buhay na taglay-taglay ko. Minarapat mong maging makabuluhan ito. O Ama ko, salamat din sa buhay na kaloob mo. Bagamat minsay nang hihina man din, patuloy tinitindig mo, Ama. Kaya walang katapusan, pasasalamat ko'y alay, sasambitin kong mainam, Amang mahal. Sa puso ko ay nakintan ang damdaming kaina, nagagalak na lubusan katauhan. Kaya samot dalangin ko sa tuwin ay samahan mo. Huwag mong itulot, Ama ko, mawalay pa sa'yo. Sa iyong banal na espiritu, sa tuwin ay padama mo, padaluyin mong ganap ito. Sa katauhan ko, walang hanggan ang papuri, pasasalamat, Ama ko, sa buhay na pahiram mo. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Walang hanggang pasasalamat sa iyong kadakilaan. Amen. Maraming salamat po, Nanay Mirna, sa inyo pong magandang ibinahagi sa amin. Natuwiran pong mula sa puso ang lahat ng inyong binahagi, inapawang katotohanan po. Tama po siya, sa paghahanda po,
kung gusto mong mapalapit sa Panginoon, una mong ihanda ang iyong kaluluwang taglay. Kaya po, ang kaluluwa natin ay napaka-espesyal po para sa ating pagkatao. Kapag po ang ating katawan lupa ang nabubusog lamang at ang ating kaluluwa ay hindi po, wala pong bali yun sa ating Panginoon. Sapagkat ang kaluluwa po ang minimithi ng Diyos na makita niya po na malusog, masigla. At kahit anuman pong dumating po na unos sa buhay o pagsubok nga po o maging mga balakid at hadlang, dapat po hindi natin to alintana sapagkat meron ka ng minimithi sa bawat araw mo na may paghanda o mapaghandaan mo kung papaano mo mabibigyan kaluguran ang ating Panginoon sa lahat ng ginagawa mo sa araw-araw. Amen po ba? Kaya po, ngayon naman po, itong ating kapatid na susunod ko pong tatawagin, sa kabila ng kanyang napakaraming kaabalahan sa buhay, paano pa kaya niya nagagawang makapaghanda sa bawat araw? Nakikita naman po natin na araw-araw, para pong marami pa siyang hinahanap-hanap na kung papaanong maisabuhay niya, maisakatuparan niya ang paghahanda kung papaano pong mapalapit na higit sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, ang ating kapatid na ito, isa pong inspirasyon, isa pong huwaran at halimbawa bilang sa aming mga kapatid na alagad na kung papaano sa araw-araw nariyan po siya. Kaya nais ko na pong tawagin sa inyong lahat ang ating minamahal na kapatid na Mami Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mami Marisa. Salamat, Ama. Muli sa unang araw ng linggo ay pinahintulot mo upang maghayag ng kagandahang loob na sa bawat araw ay aming nakakamtan bilang ika-espiritu na sa dakong ito nakikipagtipan sa pamamagitan yung kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay nilayon mo upang mabuksan ang aming isip at kalooban at maunawaan ang iyong kalooban. Nawa po, Ama, ang mga anak mong tinawagan mo sa araw na ito ay ganap kang madama, maisuko nilang lubos kung ano ang marapat at tulungan mo po sila na matanggap ka. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon, paghahanda. Habang nagbabahagi po ang aking kapatid na Berna at yung nauna po kanina, nakikita ko po sa aking balintataw yung paano ba naghahanda ang tao sa bilang pagkatao. Di ba, lagi tayong aligaga. Ano po? Lalo pag ang ipaghahanda natin ay piyesta, birthday, o kung ano pang mga okasyon, Pasko. Yan po, dumadaan po yan. Pinaghahanda po yan ng tao, amen po ba yun? At ang una po nating ginagawa ay linisin po yung bahay. Mula sa una hanggang sa dulo, hanggang sa ilalim at papalitan pa ng mga kurtina para magandang tingnan. Bakit ito po yung ibinahagi ko po sa inyo? Alam niyo po, ang paghahanda po sa ating kaluluwa sa pagdating ng ating Panginoon ay hindi natin makikita kung paano tayo inihahanda ng Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ay mararamdaman mo lang kapag ikaw mismo ang gumagawa ng mabuti. Kung paano mo isinasabuhay, yung tinanggap mo sa pamagitan ng banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching, ikaw mismo makadadama na ipinaghahanda ka na ng Diyos kung anong gusto niya para sa iyo. Amen po ba yon? Sa dakong ito, masasambit ko po na isang kaparaanan ng Diyos ng paglingap niya at paghahanda ay yung kami po ay hinirang bilang alagad. Sapagkat hinugot po niya kami sa mundo ng tao, hinugot po niya kami, pinili po niya kami sa karamihan. Kaya sa dakong ito, isang kaparaanan na kung paano kaming hinirang, gayon din po kayo, tagasunod, pasyente, na napatungo kayo sa dakong ito, isang sangkap na paghahanda na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung, sabi ko nga, kapag nilinis mo ang bahay, marami kang gagamitin. Basahan, sabon, walis, marami, lahat ng gamit. At bawat kaukulan, kapag nagpalit ka pa ng mga gamit at lahat-lahat, babalagbagin mo lahat ng alikabok sa bawat nakikita pa na sa ibabaw ng silik mo, lahat-lahat. At kung mayroon pang hindi ka nakapaganda, pinapipinturahan mo pa kung hindi maganda ang pintura. Alam niyo po, sa paglilinis at paghahanda po ng kaluluwa, walang gamit.
Walang gagamitin na kagaya sa bahay. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Wala kayong makikita kung paano pinaghahanda ng Ama ang bawat isa at nililinisan. Doon sa kaukulang gagamit ka na eskoba. Walang hawak si Apo Kunching na eskoba para eskubahin ang puso't isip natin. Kundi mismo ang ibinababang salita at mga aral ay isang sandata, isang materyales, puwertes, na pwede mong ipanggamit upang malinis ang ating kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung aking napagnilay, sapagkat malinaw po sa mundo ng tao, hinugot ako ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi niya ako pinahintulutan na habang panahon na sa mundo ng tao. Kundi kaya niya hinugot, kaya niya pinahintulot na sa dakong ito ay maging isang alagad dahil kailangan ko si God, kailangan niya din ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, kapag kayong dalawa na ay nagkakaunawaan, ayaw mong mapulaan kung sino yung humirang sa'yo. Amen? Higit ang ating Panginoon. At kahit karampot, sigurado, ikaw mismo, kung paano mo tinanggap ang banal na Espiritu sa katahating mahal na Apo Kunching, ikaw mismo magsusumakit na mai-evaluate mo ang sarili mo kung ano yung ayaw ng tinanggap mo sa iyo. Amen po ba yun? Sapagkat wala tayong aayawan sa Diyos. Amen? Wala tayong aayawan. Kundi, ang Diyos ay may aayawan sa atin kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po, mga kapatid, nasabi ko nga bawat araw, Ama, salamat sa iyo sa panibagong umaga na muli ipinagkaloob mo at naimulat kang aking mga mata. Muli, ipinagkakaloob ko sa iyo ang bukong pagkatao. Nawa sa maghapong ito ay huwag kang mabigo sa akin. Tulungan mo ako sapagkat hindi ko ito kakayanin kung ako lang. Buhay pa bang Diyos? Yung ganun lang po, simpleng panalangin, ibinibigay po ng Diyos. Kaya sa bawat araw po, sabi ko nga, basahin niyo po yun na sa t-shirt ko, nagkataon na naman, I am nothing without Jesus. Alam niyo po, totoo po yun. Nang panahon na ako po ay naakay na sa dakong ito, pinagsusumikapan ko po na malinya doon sa mga kalugod-lugod sa pananaw ng Diyos. Hindi ko po bibuhatin ang aking sarili, subalit alam ko po na kahit karampot lang, makatupad at makasunod sa kanyang kalooban. At salamat sa Kanya sapagkat mararamdaman mo mismo kapag nalulugod ang Diyos sa iyo. Bakit? Sa bawat pagtupad mo ng mabuti at kalugod-lugod sa Kanya, hindi niya pahintulutang matigil yan. Amen? Sige po. Yun po ang isang sekreto. Kapag inatasan ka na tumupad sa mabuti, huwag mong pigilin. Huwag mong kontrolin. Ay huwag mong kontrahin ang sarili mo. Sapagkat kapag kinontra yan ang sarili mo, isang beses ka lamang kinabang, sa sunod hindi na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ganun din po, isa po yan na inihahanda ko po na sa pagdating ng ating Panginoon ay maging marapat ako sa Kanyang pananaw. Na sabi ko nga, makapasok lang ako sa gate, okay na sa akin. Basta sa gate, wag lang sa labas. Sa loob lang, okay na sa akin, kahit hindi na sa room. Doon lang sa loob ng heavenly God, masarap na sa akin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At isa po yan na sabi ko nga, bawat araw, kapag ninamnam mo ang kalooban ng Diyos, na kung paano Kanya inihahanda, siya mismo ang gagawa at hindi mo makakaya bilang tao. Amen? Kaya kailangan may tanggapin po ang bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang magpapasolido po, magiging concrete po ang kaukulang pagpapakabuti mo kapag ang banal na Espiritu'y kasama mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi mabubuo, hindi magiging konkreto ang pagiging mabuti mo kung ikaw lang tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yun po ang napakamatibay na kailangang kasama mo upang sa paghahanda na nilalayo ng ating Panginoon sa bawat isa ay makatupad po ang bawat isa. Amen po ba yun? At masarap po sapagkat hindi kanya iiwanan, hindi kanya sasaktan, hindi kanya bibigyan ng lumbay. Kundi kapag kasama mo siya, kung paanong pinatatahak niya ang landas patungo sa kanya, masarap. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Kaya mga kapatid, yan po, maaaring pagkasalahan ako. Masarap ba yun? Anong sarap sa buhay niya? Masarap po na sa bawat araw, napakasarap kapiling ng ating Panginoon. Kung hindi nga po ang kalooban ng ating Ama, ibabaliwala ko rin kung tao.
ang nag-atas. Amen? Subalit malinaw po na sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, napakalaking benepisyo ang ibinigay ng Diyos upang tayong lahat ay mamulat. Magkaroon ng ugnay sa ating Ama. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, inuulat po niya lahat kung ano ang gusto at hindi niya gusto upang maging marapat tayo sa kanyang kaluwalhatian. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, nasabi nga sa titwinan, naririnig ko po ito sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung ang ginagampanan ng masama ay parehas lang ng kakamtin, nagpapakabuti, hindi na kami maglilingkod. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, iba Iba po Kaya yun po yung target namin. Yun po yung target natin. Bakit tayo naririto? Hindi para lang pagalingin ang ating physical na katawan. Mamamatay rin yan At kapag may nararamdaman ka, hindi yun ang paghahanda. Yung katawang lupa mo, hindi. Kundi, huwag kang mapagod na sumunod sa Diyos. Amen? Na walang pinagkaiba, halimbawa, sa piyestahan na sinampol ko kanina, linis ka ng linis, pagdating ng bisita mo, tulog ka dahil napagod ka. Sa Diyos, huwag kang mapagod upang pagdating niya, maging marapat ka. At sa dakong ito, inuulat po ang karapatan ng ating Ama upang tayong lahat ay maging marapat sa kanyang paningin. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, Ama. Dakilain ka. Sapagkat sa bawat araw, inihahanda po niya lahat sa akin. Amen? Mula ulo hanggang talampakan, kung paano inilalagak na siya nawa ang kumilos, hindi ko man po masustain ang tao. Hindi ko man mo mabigyan ng galak ang mga tao at hindi sila magalak sa akin. Ang mahalaga, kung ano yung kalooban niya na pinatutupad niya, makatupad at higit sa sapat na po yun. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ito na po iiwanan ko po sa inyo. Walang tao na makapagliligtas sa kapwa-tao. Amen? At hindi maaaring dumikit ka lang doon sa kilala ng Diyos para maligtas ka. Amen? Hindi maaari yun Sapagkat kung yun lang po ang magiging panuntunan. Naku, ang daming maliligtas ng bawat isa. Naglilingkod kami sa Diyos Subalit hindi yun. Amen? Kanya-kanya. Kanya-kanya pagtupad sa kabutihan. Kaya, kung ikaw ay magiging prente dahil nakadikit ka doon sa naglilingkod sa Diyos, at ang ginagawa mo naman ay wala doon sa katotohanan, hindi po yun. Hindi po yung paghahanda. Buhay po ba ang Diyos? Patawad. Sapagkat yan po ay sinasambit ng ating Panginoon. Dahil, isa lang ang gumawa ng ibinaba na indiligtas ang lahat. Yun ay ang Kristo. Subalit sa panahon ng Espiritu, kaya inuulat po ang kabutihan ng Ama, ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu upang lahat po tayo ay makatupad sa mabuti at lahat po tayo ay makarating sa Kanya. Sapagkat, hindi po maaaring pasaporte ang tao, hindi mo maaaring padrino ang tao para sabihin sa Diyos, iligtas mo yun, matagal ko siyang kaibigan. Iligtas mo yun, binibigyan ako ng pera. Iligtas mo yun, hindi pwede, mga kapatid. Amen po ba yun? Kaya, sa madaling salita, hindi ko po kayo tinuturuan, inuulat po niya yun. At sa realidad, magnilay po kayo, evaluate niyo po. Yun po yung katotohanan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung ang magiging basihan po para makarating lang sa kaluwalhatian ng Diyos, ay yung wala ng sakripisyo at magbibigay ka na lang, magbibigay na lang ako. Buhay po ba ang Diyos? Ang yabang kani kapatid na Marisa. Totoo po yun. Subalit hindi. Isa sa paghahanda ay yung tumupad ka sa mabuti. At sa takdang panahon, kapag ipinagkaloob na ng Ama yun, kita-kits tayo, hindi sa McDo, kundi sa heaven. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, tayong lahat ay sa takdang panahon. Ama, salamat sa iyo, napakabuti mo. Hindi ko matingkala ang galak na binibigay mo sa akin araw-araw. Na sa kabila ng walang makikita ang sinuman, subalit nag-uumapaw hanggang ulo ang galak na ibinibigay sa akin ng Ama. Bakit kaya? Ano kaya yung galak na yun kay kapatid na Marisa? Ang makatupad lang sa Kanya at maisadsad ang bawat araw ay isang sobrang galak na alam ko, isang kaparaanan upang makapaghanda ko sa kalooban nating Panginoon. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa inyo pong napakagandang ibinahagi po na sigurado pong marami pong napulot na aral sa binahagi po ng ating Mami Marisa. Amen po. Nandiyan na po ang ating mahal na Apo Kunching. Magsitayo po ang lahat.